Sa totoo po, sa lahat po na nagawa kong Viva Max game, itong si Benji po talaga akong sobrang nahihirapan. Sabi ko wala lang full frontal, baka malaman yung biggest insecurity ko eh. Ako naman po, I feel so happy na nakawork sa City. May nangyari sa kanilang dalawa na hindi na panindigan. Sorry. Ayan, sa cast muna yung question ko. So, sa Butas, ano yung mga characters ninyo? Like, ipakilala nyo isa-isa and then i-mention nyo na lang kung ano yung nag-inspire sa inyo to play this role. Yung role ninyo sa pelikula na Butas. Ayan. Let's start with JD. Ayun po, hindi daw po siya butas. Butas. Sabi po ni Derek. Butas. As in, diba Derek? So, ayun po. Yung character ko po, Benji. Ang name niya is Benji. Tapos po, Sino si Benji? si Benji po is masunuring anak. Parang lahat ng pwedeng i-sacrifice niya para sa studies niya, gagawin niya. Tapos parang hanggang naipon yung ano niya. At yun yung naging butas ng pagkatao niya. Yung naipon na yun, si Benji. Hello po, ako po dito si Mayet, isang working student na may mataas na pangarap, super hungry for love, super hungry for validation. Gagawin niya yung lahat para maramdaman niyang worth it siya rito. Thank you. Hello po, yung character ko po dito is si Noel. He's a real estate agent, but more than that, he's, I guess, a very insecure man, di ba? Malakas siya mag-project. He likes to show himself as someone who's very confident in himself, and di ba, like, he's very braggadocious about yung mga meron sa kanya, di ba? Like, for example, how he is with women, and all of that. Pero, di ba, inside talaga, like I said, he's very insecure. Kaya rin siya nagpo-project. So, I was able to, I guess, as a man, kasi every man goes through a point in his life where he feels that way. So, I guess it was very easy for me to project because, diba, if I'm being truthful, there were times in my life also that I felt that way, and I had to prove myself to other people. So, it was very easy to relate to him. And diba, yun yung butas niya. He's really inside, diba, he questions himself every day. He's not happy with where he is in life. So, yeah. Okay, thank you. Second question ko na lang is kay Derek. Kasi upon watching the trailer, Derek, parang nakita ko na it's the story is not actually something that is larger than life. Masyadong maliit yung story niya, pero at the same time, this is relatable. So, for you ba, paano yung naging treatment mo sa story nito, sa execution, para mas maging ka-relate sa mga manonood ng Viva Max yung kwento ng Butas? You're right. Parang it's really our intention to do it na parang medyo claustrophobic siya. So, most of the scenes were shot sa isang bahay lang na ginawang boarding house. But it's also a metaphor of their pagkatao. Parang they are trapped sa sarili nila, and eventually they were able to come to terms sa mga yung iba na nasabi sa sa trailer, lahat tayo may kanya-kanyang butas ng pagkatao. Then it's up to you na kung paano punan yun. Like what they said, diba? They have their own weaknesses, their own quirks, their own behavior and all that. And because of because parang na-trap sila sa isang lugar na yon, they were able to discover kung ano yung mga weaknesses nila, ano yung mga strength nila, and eventually towards the end yung pagsabog nung ano yung nandoon sa loob nila. So, okay, pretty interesting talaga. Thank you. Parang kabang-abang siya pa na. Thank you.
Sige, salamat. Thank you very much. That was Mark Magadi of Magandaba Movie. Up next, we have Ambet Namus of Marites University. Thank you, Jean. Direct welcome, Vilma. Anong meron dito sa Butas or para ikaw, ito yung unang ano mo dito sa Viva Max? Actually, really, to tell you honestly, when I talked with Boss B, sabi ko, Boss, gusto ko kuha ng Viva Max. And sabi ni Tita Jude, hindi pwede kasi pang wholesome ka. I don't see it as ano kasi, because in fact, for me, iba ang Viva Max kasi parang inaano ka to be, parang I find it challenging for me. It's a challenge because unang-una, parang dito, parang no holds barred. You can talk about mga topics, mga tema na hindi pwede sa ibang platform and all that. But here, you can freely express it, you can freely expose it. So ako talaga, even from the very start, I am really excited to do this daring movie. And if you watch it, it's really part of the daring scenes are part of the storytelling. So titignan ninyo like may kanya-kanya silang character and the way, di ba, they act and react sa kanilang pagkatao. So I'm so happy doing this movie. Bilang ikaw rin yung nagsulat ng kwento, nag-direct, so ano yung naging challenge sa'yo, especially yung ngayon mo lang yata nakatrabaho to sina Angela, si JD. I'm sure si Alvin nakakatrabaho mo na sa mainstream, right? I've worked with Albi sa isang MMK episode na ang role niya doon is gay, and I am proud to say that he won an award, Best Actor Award sa episode na yon. And this is my first time to work with Angela and JD. And syempre nung parang nung ginagawa namin, when I pitch it with the bosses, syempre may mga to be honest, hindi man ako masyado pang exposed sa mga Viva Max actors, so hindi ko sila kilala. But it was really Boss B who talagang sila yung ito sila yung kunin mo. And sobra akong natuwa at nasurpresa nung sa first day pa lang. Hindi ako nahirapan. Yung swear, hindi sa napakagaling nila. Yung kumbaga parang saktong-sakto sa character nila. So, sa sinulat mo, tama yung yes, oo. Bago ko kunan ng reaction si Albi, itong dalawa, so anong reaction nyo doon ng first time nyo rin nakatrabaho sa Dado Lumibaw, magaling mainstream, teleserye? Ako po, bilang baguhan po na aktor, parang tinake ko po siya as challenge din kung paano tinake ni Direk yung Viva Max film. So ako, parang actually po, sa totoo, ito po yung pinakamahirap pong nagapunan kong role, di ba Direk? Parang sa totoo po, sa lahat po na nagawa kong Viva Max film, at itong si Benji po talaga akong sobrang nahirapan. Pero I hope po na po yung standard ni Direk from mainstream to Viva Max. At na-represent namin nila Angela yung Viva Max community. Bakit ka nahirapan? Kasi po, siguro po pressure na rin po, naramdaman ko po umakyat po sa akin yung pressure during the shooting. Kasi nga, sila po yung katrabaho ko. Si Angela, syempre, pioneer na rin po siya dito. Hindi, joke po. Ayun po, parang minsan dinadaan ko na lang po sa biro, pero umakyat po talaga yung pressure sa akin during the shooting. Pero, tinawid ko naman po. Angela? Ako naman po, I feel so happy na naka-work ko si Direk Dado. At first time na naging director ko siya, ang dami kong na-discover at natutunan. Isa yun sa dahil
writer siya Mm. nagsulat nito. Talagang very strict siya pagdating sa dialogue and everything. Eh, ako as an actor, mahilig ako mag-adlib, pero since itong Butas, it's a teamwork, it's a collaboration. At sobrang natuwa ako kasi si Direk Dado, sobrang taas ng respeto niya pagdating sa mga Viva Max actors. Hindi lang sa amin, pero kinukwento niya, sinasabi niya na, ang taas ng respeto ko sa inyo. Ayun. Okay. Yeah, because di ba, parang I have watched movies, yung mga mga foreign movies and all that. And they do daring scenes and pero it's part of the story. It's part, so sabi ko sa lahat ng gagawin natin because we're telling a story. So kung mapapanood nyo, even yung mga daring scenes talaga in character pa rin sila. So ayun na. Sorry. Albi, anong reaction since nakakatrabaho mo na nga siya, nabigyan ka pa ng award dun sa how different is this project? First of all, but sobrang thankful ko kay Direk Dado, lalo na dun sa MMK. Kaya I find it very fitting na first MMK project ko yun na lead eh. And then, di ba, Direk was there to help me, guide me through it. And then, ngayon, first Viva Max ni Direk. Yes. Nandito din naman ako. It's parang perfect, di ba, poetic justice, if you will. But, with all projects naman, di ba, I always just give my best. And that's all that we can do. So, I just did my best with this project, but like I said, nakapag-work namin ni Direk before, so it was very smooth, very easy, diba? I think we shooting days on time, but it felt so quick lang din, and then it was a great experience, diba? So happy to be working with Direk again, happy to be working with these people for the first time, so happy experience. Okay, last question direct at sa lahat, no? Kasi ngayon mainit yung usapin lagi dun sa mga sexual exploitation, mga assault, etc. May ganito bang, di ba, as a director, writer, anong opinion ninyo or kayo rin, mga umaarte, sa ganung mga issue na naglalabasan ngayon? Na may mga yun, pagdating sa mga daring scenes, yung mga, kung ano pa mang whatsoever. Sa akin kasi parang I treat it as a work of art. So because when you treat it not just work, but your work, it's art. So napaka-importante sa bawat isa, staff and everyone, yung respeto. Diba? Parang if you give respect to each and everyone, mas magiging yung may iwasan yung ganoong I really made sure na when we were doing it, walang mangyayaring yung pag-take advantage or whatever. And I talked to them. Yung mga actors. And in fact, even before we shot it, we had a meeting with Viva. And as parang isa-isa namin silang tinanong, ano yung mga limitations? Ano yung mga pwedeng, yung hindi pwede, yung mga limitasyon. And with that, sabi ko, I really, parang kung ano yun, irespeto ko yun at walang mangyayaring hindi nyo magugustuhan. Or in the future, may sisigaw na lang bigla na na-exploit sila. May gusto mag-react. Okay. Well, for me naman po, as an actor, I am trained to work professionally. And as long as you can protect yourself. Kasi walang ibang po-protekta sa'yo kundi sarili mo. And respeto. Ako yung take ko lang po doon, yung insights ko about that issue po is yung consent po between the actor and the director. Kung talagang nandun ka for the work na hindi anything else na may agenda ka na iba, bilang actor, yun parang responsibility mo yun at saka responsibility din ng director yun. Tsaka kung yung consent, kung ikaw mismo yung actor, pumayag ka, hindi mo siya matatawag na For me po yun po yung opinion ko. Tama, Kung may consent ka, tapos bigla nag-react ka, lumipas na yung taon, tapos bigla nag-react ka, ang tagal-tagal na. Tapos may consent pala.
kasi ang ano mo, baguhang aktor kasi ako noon. Ganun. Hindi, for me, hindi tama yan. Kasi ako, baguhang aktor din ako. Pero kung may consent yun, tapos kung walang consent, dun siya pwedeng talagang nagreklamo tapos hindi siya nagsalita. Yun po, ibang bagay na po. Yun lang po yung take ko dun. Kasi sa amin naman po dito talagang thankful po kami kay Direk at sa buong prod ng Butas is sobrang ano po, parang family po talaga kami dito. Yun po. What about you, Arby? Bilang ikaw naman yung pinakamarami ng nagawang project, was there a time na nakaramdam ka na na-exploit ka ba or what? Tulad ng sinasabi ni JD, I can only speak for myself, di ba? Because I don't want to speak and maybe invalidate other people. So, di ba, yan ang unang-unang kong sasabihin. Everything I can say right now is only based on my soul experience. And I can't talk about anyone else's experience other than my own. Di ba? Because everybody has the right to live their own experience. But this is, like I've said, my experience. And never naman may nangyaring where I felt taken advantage of. Talaga. Never. I've worked with multiple directors. I've had to wear plaster multiple times. I've never felt violated. Yeah. I've never felt violated. And, diba, I guess that's thank you to God na rin that that's never happened to me. But, like I said, diba, I don't want to be invalidating anyone else's experience. Nah, I can't just say that things like that don't happen because I guess obviously they do. But with me, all of the directors that I've worked with, diba, you can. I've never had anything bad happen. I want to say something kasi parang I feel like this director I worked with before is kind of under fire. But like I said, I've worked with him and nothing bad ever happened. Correct. Thank you, Direct. Good luck. Thank you. Thank you. Tandem Republika. Hi, good afternoon. My first question is for Angela. Kasi we've seen your growth, no? Yung pandemic, support, medyo mahihain. Tapos ngayon, bumibida ka na confident. Would you say na dumadali yung paggawa ng daring movies or characters through the years? The answer is no. hindi po talaga madali. At every time na nagkakaroon ako ng project or ng bagong character na nakikilala, andun pa rin yung kaba. And hindi ko magagawa lahat ng to kung hindi dahil sa production, sa director, and especially Viva. Thank you. And for Albi, kasi marami ka na na-explore na award-winning ka na, tapos you appear as someone very confident, game for anything. Is there anything na hindi pwede sa'yo, hindi mo gagawin? Kakatanong yung direct sa akin to kanina. I probably won't do a a BL series. Yeah. Why? Okay, again, this is just my own opinion. Personal. I've played gay roles before, diba? Like I said, nag-transgender nga ako with Direct. Ang tingin ko sa boys' love is, if they were boys, they wouldn't love each other. Like, right? They're gay. So, yeah, right? Diba? Hindi sila boys, dude. That's just, Makes sense. that, diba? And parang as an actor, ang hirap kong gawa ng, like, I can't think how he would act. Because, like, diba? If I'm trying to internalize a gay person, I have ways of trying, diba? Like, trying to... I know that they're interested in men, but then when you say, lalaki siya, pero minahal niya to. Hindi talaga siya... Hindi siya nagkiklik talaga sa akin eh. Thank you. Thank you. That was Kate at the Harvard Random Republika. For our next question, we have Romel Gonzalez with Pep. Yes. Yes, hello. Sa cast, since yung movie is butas, kapag naririnig niyo yung word na butas, ano pumapasok sa isip ninyo? And nagkaroon naman ng significance sa buhay ninyo yung salitang butas? JD ko. Ako po na-realize ko lang nung nag-script reading na kami nila direct. Parang pinahita na po yung story and yung character ko naman. Doon po siya nagkaroon ng significance sa yung word na butas. Na parang ano nga ba yung butas ni JD na pwedeng
ma-relate kay Benji. Yun po yung parang lahat ng pressure naramdaman ko doon back when I was in college ko. Tapos sa parents, yun, yung parang sabi nila hindi daw ako magiging artista, mag-doctor na lang po ako. Kasi I graduated po ng BS grad tech po. So gusto ng mama ko talaga is mag-doctor ako, pero gusto ko talaga umarte. Yun po, mahal na mahal ko po yung pag-arte. Sobra. Yun po. Anong reaction nila na nasa Viva Max ka na? Hindi rin po sila proud naman, pero hindi po yung parang proud po sila, pero may stigma po kasi sa diba, sexy films. Alam naman po natin yan. Kapag sexy films, yun lang yung tingin nila sa atin. Pero stigma na yun. Pero hindi natin na. At saka kasi mas gusto nga nila maging doktor ka. Pero pinapanood nila movies mo. Yung lang po, Bed Space, yung first movie. Anong sabi nila? Takip lang po sila ng mata. Sa the whole movie. Ay, matanong lang, ano mo si Nash? Second casting po. Paano? Yung papa ko po at papa niya, full Magpinsan. Okay. Pampanga po sila, tapos Tarlac po. Medyo yung roots. nga kayo actually. Ayun. Thank you, Jamie. Ikaw naman, Angela, anong relasyon sa ilang salitang butas? Siguro po, for me, butas is kulang or the feeling of being misunderstood. Kasi alam naman natin na no one's perfect. Lahat tayo may butas sa pagkataon natin. And nasa sa atin kung paano natin siya tatanggapin at kung paano natin hahanapin yung kulang na yun sa tamang paraan. Kasi yung character ko dito, sa maling paraan niya hinanap eh. At doon kayo magkakaroon ng question pagdating sa moral niya at sa character niya. So, yun, kulang and being misunderstood. So, as ikaw mismo, Angela, ano yung butas sa pagkatao mo or sa buhay mo? As Angela. Hindi ko po siguro yung butas sa buhay ko yung isa akong Viva Max actor na sinasabi ni JB na yung mga Viva Max actors na gumagawa ng mga sexy films, ganito silang klaseng tao. Pero hindi nila alam or hindi nila naiintindihan kung ano nga ba yung dahilan ko kung bakit ako nandito, kung bakit ko ito ginagawa, na hindi ako katulad o hindi ako ganong klaseng tao ng mga iniisip nila. Thank you. Ang ganda naman ang sinabi mo, Angela. Thank you. I'll be It's from the script direct. Kinuha mo lang pala yung Hindi, same thought, same, nakarelate ako doon. Ang ganda. Thank you. I'll be Ako siguro yung butas sa akin is parang yun nga, yung parang insecurities, diba? Pinagtatakpan mo yung mga butas. So, parang doon ko siya na, I think it's because nung pinasa ko yung script, yan yung way of understanding my character. So that's what resonates with me now pag sinabi mo butas, di ba? It's yung insecurity niya nga. And I remember nga when I was reading the script, kasi lagi ako naka-medyas like long socks. Like even in the house, hindi ko alam. Like I just... Matulog? Naka-long socks ako lagi. Maligo? Hindi naman syempre, of course. Diba? Pero... Bakit? Security plan. Parang, I just got used to it. Since I was young, around 13, 14. And then? So, kapag nag-gym kasi ako, nagtatanggal ako ng sapatos, pero naka-medyas naman ako. And like, kapag marami kang socks, nabubutas yung socks, di ba? So sometimes pag tanggal mo ng shoes, oh man, I have to keep my shoes on pag nagbubuhat kasi may butas. And then yun, so parang I thought of it na, it's like an insecurity nga na pinagtatakpan mo yung butas. So, yun. Pero sa buhay mo mismo as Albi Casino, anong butas sa pagkatao mo? Marami yung mga insecurities ko, syempre. Lahat naman tayo may insecurities. Pinaka? Ayoko na yung pagkwento yun. Okay na yan. I'm sure ikaw may insecurities ka din. Kaya ko ikwento. Hindi ko na itatanong sa'yo. Okay lang yan. Ayun, thank you, Albi. And kay Direk naman, first is long time no see. Nakakasama tayo. Esperanza. Yes, Romel. Judy and Sylvia. Sylvia, yes. And congratulations, Viva Max. Thank you, Romel.
Una ko lang tanong, bakit butas, hindi butas? Originally, when I conceptualized this, it's really butas ang IL. Because nga, parang maninilip tayo sa pagkatao ng mga characters. So we use butas. So when I was pitching it with Boss B, sabi niya sa akin, bakit butas? Bakit hindi butas? Sabi ko, ay oo nga, no? Kasi butas is more, parang metaphorical than, yung butas kasi it's physical. Ito, yung butas, it's about your core. It's about, yung sinasabi nila na, about kakulangan or insecurities or sa pagkatao nila. May makanya-kaya tayong butas nga and all that. So sabi ko, boss was right. For this movie, it's butas. Kasi it's about nga yung mga kakulangan or limitasyon or yung something sa kanilang pagkatao na gusto nilang punan. And all that. So, yeah. Ayun. And for my last question to you, Direk, since ABS, nakagawa ka ng mga heavy drama, mga MMK, and everything. Ngayon, Viva Max, ano mas mahirap doon for you? Lahat naman, Romel, mahirap. Kasi dapat pag gumagawa ka, dapat ibinibigay mo yung puso't kaluluwa mo eh. Pag hindi mo nararamdaman yun sa sarili mo mismo, ibig sabihin, wala, hindi siya effective. Pero pag naramdaman mo yun, mahirap. Mahirap ramdamin. Yung gano'n. And ako, I don't know kung sagot ko sa tanong mo, Roman. I am proud of this project because you mentioned about drama and all that. Maawa ka sa character ni Maya because siya talaga yung nga yung parang naghahanap siya ng validation, ng acceptance, and ginagawa niya yun para mahanap niya yun in a wrong way and all that. And then basta sa ending may konting twist and all that. And ako I'm very proud of Albi, JB and and Angela because and also Angelica Hart na nandito rin. 4 lang sila but they have iba-iba yung nila, personality nila and how kung paano nila mo yon yung naapektuhan yung bawat isa sa kanila. So yun. Thank you and congratulations. Thank you. And nice seeing you again. Nice seeing you again. Yes. Esperanza Days. Sa buso-buso. Walang signal. Thank you guys. Congratulations. Thank you very much. That was Romel Gonzalez of PEP. Up next, we have Irvin Santiago of Bandera. Yan. Congrats, guys. Tanong ko muna sa cast. Kasi sinabi ni Direk kanina yung mga napag-usapan nyo na limitations nyo kung hanggang saan lang. Ano-ano yun? Yung na sinabi nyo kay Direk kung hanggang saan lang kaya nyong gawin. Kay JD mo. Ako po kasi, as mentor ko po si Direk Vince Tanyaro. Galing po akong PSF. Doon po kasi, ewan ko kung nasanay po ako na meron po kasi sa theater po namin. Talagang full, without plaster. Frontal talaga. Kung nakanood na po kayo ng black box niya. So parang sa akin, doon nabasag na ako as an actor. Wala na akong inhibitions, kumbaga, yung sinasabing inhibitions pagdating sa mga ganun. Kapag binigay sa akin kasi ang isang role, as long as kailangan to dun sa story, kung makakatulong to sa story, gagawin to. Sinabi ko rin yung kay Direk Dado nung mag-umpisa nung tinanong niya ako. Anong limitations? Kasi para sa akin ang acting dapat hindi siya nililimitahan. Kasi kung nililimitahan mo na siya, so dito sa hindi ka makakapag-explore within yourself. Sa akin butas. Dito sa butas hanggang saan yung nagawa? Ayun po yung habang niya. Okay. Sige. Kay Angela. Limitations? Ano po, depende.
depende sa character, depende sa hinihingi ng script. I'm willing to adjust, and sabi ko po, when I work, it's a collaboration. Gusto ko pinag-uusapan po namin. And dito naman po sa Butas, binigay naman po ni Direk sa akin yung free will para gawin po yung ibang love scenes. Kaya, yun. Pero may tinanggihan ka na inutos ni Direk dito sa movie. Oh, parang ba? Wala po. Ah, Wala wala po. Wala. And, yun. Gagawin ko yung lahat as long as it's for the art. Kasi yun po yung tingin ko pagdating sa daring scenes. It's an art. Si Alvin. Sabi ko wala lang full frontal, baka malaman yung biggest insecurity ko eh. Oh. Pero yung limitations mo, sinunod naman din dito. Yung sinabi mo sa akin. Oo, wala din naman ako sinabi na direct, wala naman. Yeah. Sige, i-ano ko na rin, Aldi, kumustahin na rin namin yung pagiging daddy mo. Ano na yung hands-on dad ka ba? And paano mo na pagsasabay yung work and pagiging tatay? Well, thankfully naman yung project ko now lock-in kami. So, pag nasa work ako, I'm just, you know what I mean? Hindi na ako nagigising in the middle of the night to change a diaper. So nakaka-focus ako sa pag-work. Pero syempre, di ba, namimiss ko siya. Super FaceTime kami pag nasa work. So naiisip ko pa rin siya. Pero like, when I'm home, super hands-on. Oo. Paano kayo nagbabanding ng baby? Wala, baby pa siya eh. So, awa ko lang siya. Kalong-kalong lang. Oo. Pero like, you can see he's developing a personality na eh. Like, nakikilala niya na kung sino kami. Kapag narinig niya yung boses ko, hinahanap niya na ako and stuff. Or like, di ba pag pumupunta yung mom ko, pag narinig niya yung boses ng mom ko, alam niya nandun yung nona niya. So, it's, you can see it. But like, di ba, syempre, nung pinuntahan ko siya sa States, wala talaga. Tinitigan mo lang siya eh. Di ba? Tapos, pag natutulog, titignan mo kung humihinga. Di ba? So, sobrang, pagod na pagod ka. Please, matulog ka na. Yes, pagtulog na. Yes. Okay, pwede na akong mag-gym or something. Tapos habang nag-gym ka, check ko nga kung humihinga ba to? Kiklitin mo yung paa, kung gumalaw, okay, balik gym ko ulit. Pero last na lang, Albi, ano yung feeling mo nung nalaman mo magiging daddy ka? At first, syempre, takot, di ba? And then, naging excitement then, and then, it just turned into, wala na, ito na yung kailangan kong gawin. Diba? Like, this is my life now. But, di ba, it's the best then eh. Wala. Thank you so much. Thank you. That was Irvin Santiago of Bandera. Up next, you have Jojo Gabinete of TEP. Hey, JD, ikaw yung pinakabaguhan sa tatlo. Pwede ikwento mo sa amin kung paano nag-start yung acting career mo? Ayun po, una kay Direk Joey Paras, the late Direk Joey Paras. Pumali po ako sa niya, parang theater workshop. Workshop. Free workshop na po. After po nun, nung medyo na-dissolve na po yung grupo namin, doon na po ako parang nag-audition kay Direk Vince Cañada sa PSF po. So I've done season plays po ng PSF. Bayani Love. Tapos po, hanggang na po ni Direk Bobby. Si Direk Bobby po talaga yung opo. Sa akin sa Viva. Sa Facebook po. Facebook? Siya mismo nag-offer sa'yo? Po. O napanood ka niya before sa mga play? Napanood niya po ako sa PSF. Tapos po, ayun po, hanggang pinasa na po ako yung Mark Labrador. Kasi po, di pa po nagmamanage si Direk Bobby that time. Ano po? Then the rest is history. Si Nash ay second cousin mo. Yes. Nagkausap na kayo? Hindi pa po. Close ba siya? Hindi rin. Pero kung second cousin sa parents mo, third kayo. Parang malayo na po. Okay, thank you. Kay Albi, kanina nabanggit mo na hindi ka
komportable na hindi nakasuot ng long socks. Oh. So, gaano karami na yung medyas mo? Kakabili ko lang sa Lazada mo yung 10 pesos. So, parang 80 pesos yung isa eh. 12 pairs pala, parang 900 something yung ginayad. Nagsimula to 14 years old ka? Kasi sa bahay namin, ayaw nilang pinapalabas kami ng bahay na walang socks. So, hindi kami pwede lumabas ng bahay na nakatsinelas. Until natutunan ko yung slides. Tapos yun, pwede na yun. Naka-slides lang, tapos naka-medyas, pinapayagan namin ng lola ko umalis ng bahay. So, it just turned into that. Ilang taon ka na ngayon, Auntie? 31. Tapos since then, lagi kang nakasocks? Ngayon, hindi ako nakasocks. Naramdam ko eh. Pinag-uusapan pa natin. So, tapos kanina napag-usapan yung tungkol sa pagiging tatay mo. Paano pinagbago ng fatherhood yung mga pananaw mo sa buhay? Ngayon, yung number one, actually, I'll just say this, pero having a dog kind of readied me a little bit. Kasi di ba, kahit parang pagod ako, galing na on taping or like nag-gym ako, even if I don't want to walk the dog, I have to walk the dog. Di ba? Because she needs to be walked. And then, it's like that eh. Kung may mga days na lazy ka lang sa bahay, ayaw mo umalis, but the dog, ubus na yung dog food, di ba? I have to go buy dog food. So, it taught me a little bit of responsibility for now that I really need all of the responsibility. Di ba? Kasi, like I said nga, like my baby now, he has a bedtime, I put him down at 8:30, but then he'll wake up always at around 11 or 1, 11 to 1. Diba? And then you have to feed him, change him. And then you can't, if you guys know babies, you can't just change them right away kasi pag hiniga mo, susuka yan eh. So I gotta burp him. I have to burp him. And then you put him down and then you change him. And then he'll wake up again at like 3. Diba? 3, 4. Do that again. And then he'll wake up at 6. And then yun na, he'll be up na. So it doesn't matter what time I slept last night, diba? And sometimes she goes home to the States, diba? So like she's gonna go home in September, so ako lang to. And we have a yaya, of course, but like the yaya doesn't sleep in the room with us, so the baby does. So yeah. But then again, diba? I don't mind. Like even when at 3 a.m. when he smiles when he sees me, parang nawawala naman yung pagod. Anong gusto mong itawag niya sa'yo? Daddy, Papa? Because my dad is Lolo Papa. So I don't want him to call me. This is a funny story kasi because I'm the eldest grandson sa mom's side ko. So all of my cousins, tawag nila sa dad ko Papa. So everyone calls my dad Papa. So I want my baby to call my dad Papa also. So anything except Papa sa akin, okay na. Direct. Anong nakita mong changes kay Albi mula nung makatrabaho mo sa MMK tapos ngayon dito sa Butas? I think yung sense of maturity ni Albi, not just as an actor but as a person. Kasi when we did the MMK, it was years ago, medyo bata pa si Albi, and parang nakita ko na sa kanya yung dedikasyon sa work na kailangan mo lang talagang hasain, and it paid off. Kasi nga yun, he won an award there. Tuwa-tuwa yung letter sender na na ginampanan niya dito sa Butas. Alam na niya yung character niya. Siya yung parang pwede ba itong sabihin ko, itong gagawin ko, and that. And sa akin parang yun yung parang nagustuhan ko sa kanya because yung alam mong may siya sa character niya. Talagang hinihimay niya, pinag-aaralan niya. Talagang sinasabi ko nga sa kanyang lahat, napaka-importante na you own your character. So hindi lahat ng pagkatao or behavior ng character ay nasa script. Kayo na ang bahalang bumuo niyan. Kayo na ang bahalang gumawa ng backstories nyo. Bakit kayo ganon? Bakit kayo ganon mag-react? And
yun, napaka, ibang, it was never difficult for me to work with, together, to work with them because, yun, alam na nila. Ayun, may mga suggestions sila na, okay, even yung, pwede ba tawagin ko si ganitong ganito, na, alam mo yun, nag-swak naman sa, hindi lang sa character niya, kundi sa relationship niya with, with the other characters. So, yun, yung maturity at saka, natuwa ako kasi ang galing na ni Alvin dun sa ano. So, I'm so happy. Actually, lahat sila. Direk, kamusta si Angela? Kasi kanina nabanggit niya na sa ibang pelikula nag-a-adlib ka, di ba? Dito ba pinayagan mo siyang mag-adlib? At first, sabi ko kasi, I want your lines to be delivered snappy, yung crispy, yung kung minsan walang hinga. Kung mag-a-adlib ka, minsan, di ba, pati yung sagot ng co-actor mo, may iba. Even yung beat, yung ano, sabi ko as much as possible, you keep it. Kung ganito lang yung line, ganyan lang, huwag yung dadagdagan, huwag yung puputulin. Saka, pangalawa, sabi ko, the reason why yan ang line nyo, kasi may nuance yan. Baka mawala yung subtext. Kasi ako, iniwala ko na sa bawat linya, hindi lang basta nililinya yun eh. Meron siyang gustong sabihin. Meron siyang subtext. Meron siyang hindi sinasabi. Diba? So, ibig sabihin, kung binago mo yun, baka maiba yung subtext. But, in scenes like her monologue, na ano, sabi ko, kung ano yung nararamdaman. Kasi ikaw na yun. So, basta maramdaman mo, yung pula sa akin, makita ko. Minsan may mga, may mga eksena kasi na wala akong pakialam sa sinasabi niya. Mas may pakialam ako sa nakikita ko sa yung nuance niya, yung units niya, yung mata niya. So, yun. And she delivered, everyone delivered, and so on. Last question na lang, direct. Kasi may mga ibang director na gumagawa ng pelikula na walang script at all. Sa inyo pong kaso, kayo mismo nagsusulat, pwede ba talagang gumawa ng pelikula na walang script? Alam ni Romel yan. When we did Esperanza, because nga, mga panahon na yun, yung ratings, yung kapag may feedback na dito ganyan-ganyan, kailangan mong palitan. So, sa set ako nagsusulat, di ba, Romel? So, doon ako nagsusulat. So, ibig sabihin, walang script. So, doon. But dito, like here, as much as possible, when I do movies, gusto ko, yung pulido na yung script. Oo. Kasi, di ba, parang, iba yung parang, meron kang parang Bibliang sinusunod. So, napasa paghahandaan mo, pati yung mga artist mo, hindi sila nangiginuan. Mas malaki yung matitipid na mga. Yes. But, there are times din na kapag sinunod mo yan at okay naman, and all that, pero wala si script or what, nag-a-adjust ako. Kasi like, ginawa mo to, di ba? Dapat, hindi na sumasakto dito sa susunod na eksena. So, ayusin natin. So, may ganun naman. Like, minsan kasi parang meron ako nakikita na itong unit lang na to ang gusto kong makita. Eh, ang ginawa ng artista parang nasobrahan, pero ang ganda. Hindi ko hindi ko na yun. Maganda sa mas pero mag-a-adjust ako. Kasi ito na yung ginawa mo, so yun natin. Kasi napaka-importante sa akin at alam nila yan na ginagraph namin bawat eksena. So, yun. Genre or role na gusto mong subukan with Direk Dado? Wow! Na-excite si Direk sa mga isasagot ninyo. Let's start with Abby. Meron kami pinag-uusapan ng movie kanina sa labas eh. I forget the name. Ano yung name ng Ito Mama Tambien. Ayaw mo na kumuha ng BL. Interesting lang yung movie, diba? Ganda no? Classic. 2001? 2002? Tsaka kiss lang naman yun. Hindi loves. Kaya mo yun. Naaalala mo ba yung movie? Sa kami ending, di ba? Parang di ba nagkailangan sila? Yes. After namatay. Ito mga Tambien. Angela. Direct ako, gusto ko this time, love story naman. Romance.
Yung more kilig. Yeah. Gawin natin. Gawin natin. Viva Max po. Viva Max. Ako po, comedy. Parang dramedy ba? Parang drama and may kurot ng, comedy tapos may kurot siya na drama. Para malabas ko naman yung quirky side ko. Oo, kasi seryoso ka sa debut. Sa Benji eh. Parang bigat ni Benji. Gusto ko naman po lang. Okay lang din yung BL ba? Derek, any reaction from their answers? Ako, I really love working with them again, and ako lagi kong parang dream din sa mga artista na katrabaho ko. Pag nagkatrabaho kami ulit, yung iba naman, yung ma-reinvent siya, even yung paano i-tackle yung role and all that. I want to experiment and collaborate with them kung paano siya mababago. So, yun. And I really hope na after Butas, meron pa kaming project. Actually, may project kami ni Angela ngayon, Viva Max din. Pero this time, iba naman siya, probinsyana siya, pero scheming ang dating. Kabaliktaran. Ay, aabangan natin. Anong month po yan, Derek? Di ko pa alam kung kailan ang streaming niya. Pero we're still in the process of shooting it. So for now, focus muna po tayo lahat sa Butas at may aabangan pa tayo from Direk Dada and Angela. We have a bonus question from Habol lang. Gusto kong kunin yung take ni Angela dun sa sinabi ni Albi kanina na hindi siya, iba yung opinion niya, iba yung take niya dun sa BL. Dito kasi may eksena kami nakita na may GL. So, anong gusto mong ipaliwanag? Kasi pag sinabi niya kasi pag BL, hindi boys yun. May GL is hindi to. Ano yun? Siguro so, hindi girl yun. Ano siya, it's under exploring who you are. Kasi hindi lang ako love scene sa GL. Nilove scene ko silang lahat. So, ang ending, dun ako sa babae, parang mapapanood nyo dun bakit ang ending ko sa babae. Yes. Doon ko ba nahanap yung totoong pagmamahal? Doon ba ako nakompleto? Doon ba nabuo yung pagkatao ko? So yun pala yun. At isang eksena rin dun sa movie na, sa trailer kanya palo namin direct, may eksena si JD doon na may binatot ako something, tapos biglang lumabas yung salitang fuck. Pwede bang ipaliwanag sa amin yun? He is fucked. Yung relationship niya ni Albi is totally fuck. I mean, maganda yung dynamics nilang dalawa kasi best of friends sila pero hindi sila in terms of kahit na sila yung magkaibigan, roommate sila, friends ganyan pero hindi sila equal doon sa yung dynamics sila hindi equal and all that. So, feel niya talaga he's fucked up. Pero nandun na talaga yung salitang yun, nung may binato ka ba something doon, tapos biglang lumabas yung salitang ang akala kasi namin, bare yung wall. Pagkabato, biglang nagka-left. Meron na talagang left. Okay. Kala namin pagkabato. Yung simbolismo nung yes. Actually, doon inilalabas si Jade ang kanyang yung emotional stress. Kasi hindi niya mailabas hindi niya So, doon mahilig siyang gaganon ng carving. Carving. Iguwik lang basurahan niya. Bigla. Meron tayong matandang kasabihan na sinasabi na huwag kang papasok sa butas na hindi mo kayang labasan. Ano ang take ninyo sa ganon? May kinalaman ba yun sa kwento na sinulat mo dito, Direk? Parang huwag kang papasok. Pero hindi mo kayang labasan. Hindi ko siya naisip when we were doing it. Pero parang meron namang connection na parang dapat, di ba, kung may gagawin ka, panindigan mo. Diba? Minsan, kasi tayo as a person, minsan hindi natin nako-confront yun Hindi natin. Actually, yung MacArthur nila hindi Yung
parang hindi ko nasabihin, pero may nangyari sa kanilang dalawa na hindi napanindigan nung character ni Albi. So in the end, sa ending talaga, sumabog silang lahat. Watch the ending, medyo may twist yun. Butas silang lahat. Dahil hindi nila napanindigan. Hindi nila yung ginawa nila, hindi nila nalabat na pumasok sila sa butas, hindi nila kayang labasan. Yun. Thank you. Thank you very much. Okay, we have here another question. This is for all. Meron ka bang nakitang butas na unforgettable? A fun question. JD. Yung butas po dun sa shooting. Kasi ang panghi mo. Hindi mo. Unforgettable na butas. Angela, may answer si Angela. Siguro ko hindi ko makakalimutan yung butas ni Mayet. Yung the character itself. Is yung kwento niya mismo, yung character niya. Kasi sobrang ibang-iba po sa mga ginawa kong Viva Max movies before. Na kung dati super inosente, tahimik lang. Ito very wild at loud. At hindi ko talaga siya makakalimutan direct. Maaalala at maaalala ko siya. Butas ni Mayet. Abby? Benji. Siguro yung butas ng bubong nung set nung sa banyo. Para binutas nila yung bubong para makapag-shooting kami doon. Kaya hindi ko makakalimutan. Para yung camera. Oo. Binutas nila yung mismong roof ng banyo. Direct? Ako naman, even mula pagkabata, I've always been, parang dream kong makasilip sa butas. Sino sisilipin mo? Ang problema, Kakakuliti ka niyan, direct. wala talaga walang opportunity, walang chance. At kung minsan, pag may chance, nahiya ako. Kaya yun, parang gano'n lang. Siguro, na-excite ka lang. Kasi, aminin natin, lahat naman tayo, yung na-excite tayo kapag may mga gano'n. Yung may masisilip ka, may ano ka, di ba? Sino gusto mong makita sa butas? Lahat sila. pero hanggang lang, especially now that dito sa showbiz, parang I really hangga't maaari pag yung wala, parang hindi parang we're just doing it professionally and so ako mismo parang hindi maganda sa kalooban. Ako maingat ka ngayon, direct sa dami ng Yes, sa dami ng issue. Totoo lang. Pero hindi naman ako nagpapakasanto. Oo naman. Ayun yun lang. And kasi direct, first, butas ang nakita ni Direk. Next question natin for the three of you guys. Ilang butas na ang nasilip mo in real life? Ako never ako nanilip kasi takot ako sa kuliti eh. Ikaw ba nasilip? Hindi ko sure. Siguro nasa PBB ako. Hindi ko may camera dun. Sa PBB, kahit sa banyo, kahit wala kang suot. So ano assurance na hindi lalabas? Yung iniisip ko lang, sa tagal ng PBB, kung may chance na lumabas yun, may lumabas na dati ba? Anong year ka ba sa PBB? Like 2 years ago. Ilan na daw, Angela? Yung recent na butas na nakita ko yung sa kusina namin eh. Tumutuloy yung tubig dahil sa ulan. Gawa mo yun. Pagawa ko. Ilang butas na po? Ilang butas na. Natawa siya. Nadami na po. Ay, hindi po. Hindi ko po kailangan manilip. Ikaw na sa Ay, hindi ko po alam. Yun po yung hindi ko alam.
pag nasisilipan ka po, di ba, hindi mo naman, usually hindi mo alam na nasisilipan ka. Si Mayat lang yung may alam na nasisilipan na siya. Yung character. Ayun po. Okay, yun na pala yung second. Thank you very much. And for our last question, itahin na rin natin yung pag-promo ninyo for everybody to support your film Butas. Ano ang dapat nilang abangan sa Butas? Let's start with JD. Ang dapat nilang abangan dito sa Butas is kung paano ito parang inatake, kung paano siya magiging iba sa mga Viva Max film. Ako sobra akong proud dito sa project na to, together with, sobrang thankful po ako kay Direk na ang dami ko pong natutunan. Kaya makikita nyo rin naman po kung ano yung parang naituro sa akin ni Direk dito sa film na to. Ibang JD po na aabangan nyo po dito as Benji. Yun po yung parang. And ayun po, parang si Angela, sobrang na-appreciate ko din po siya na yung nagalingan po talaga ako. Chinat ko siya right after po nung napanood ko yung advanced screening. And yun din yung abangan niya, ibang Angela, sila Alvin, sila Angelica. Ano yung chinat mo sa sabi ko, di ba, ang galing mo? Ang galing mo dito, promise, sabi ko. Ayun. Yun po. Ayun, abangan po ninyo ang Butas dahil ito ang first ever Viva Max ni Direk Dado. And 4 na character po ang aabangan nyo dito. Ako as Mayet, JD Aguas as Benji, Abby Casino as Noel, and Angelica Hart as Kayla. Ayan. Sana tulungan niyo po kami suportahan at panoorin. Now streaming na po sa Viva Max Plus. Thank you. So, simple lang sasabihin ko, abangan natin ang debut ni Direk Dado sa Viva Max. So, yun nga guys, Butas, it's streaming now on Viva Max Plus. So, yeah. Okay. Sorry, Direk, napalayo ko Sobra akong proud sa project na to at sobra akong proud sa mga actors who I worked with sa proyekto nito. Abangan nyo hindi lang yung pagiging daring nung kasi kung daring or tapang, patapang siya. Very daring siya actually. Pero meron siyang kwento. And more than that, magagaling yung mga artista ko. Napakahusay nila. Ito yung pelikulang masabi ko na from the conceptualization hanggang sa sa natapos, kung ano yung na-envision ko, yun ang lumabas. So, I'm very proud of them. Yeah. So, panoorin niyo August 30, pero para stream na siya, may advance, na siya. Okay, thank you.